Masayang ginawa ni Minerva ang kanyang trabaho habang hindi niya maiwasan na mapatingin sa pinto. Hanggang ngayon kasi ay wala pa rin si Helena at Arabella. Baka naman tumalab ang plano ko. Mahina niya saad at may ngiti sa mga labi. Bigla siyang natigilan at kumunot ang noo. Nagsimula kasing tumayo ang mga kasamahan niya sa department at sumilip sa pinto. Ano bang meron? Takang saad niya at maging ang ilan sa mga nakaupo ay napatayo na rin. Is that Arabella? Oo nga, sino naman yung kasama niya? Rinig ni Minerva at pagtingin niya sa labas, nakita nito ang lalaki nagbuhos ng wine sa kanya. Bitbit nito si Arabella at kasunod noon ang nangangatal na si Helena. Dahil sa nakita ni Minerva, gusto niyang tumalon sa tuwa. Parang hindi pa nga siya satisfied sa nakita. Gusto pa niyang pahirapan ito kapag nakabalik na ulit sa trabaho. Masayang bumalik si Minerva sa kanyang upuan. Hindi lang niya pinahalata na nakangiti siya at masaya. Dapat lang sa'yo yan. Masyado ka kasing epal. Masayang isip ni Minerva habang nilalaro ang ballpen na hawak. Nakita niya may dumaan sa kanyang likuran kaya hinawakan niya ito agad. Sino yung sinisilip niyo? Pagsisinungaling ni Minerva at kumunot-kunwari ang noo. Sabi ng dalawang bago sa department natin, nadulas sa cubicle. Paliwanag nito't kunwaring nag-aalala siya. Nadulas? Kamusta si Arabella? Peking tanong nito at may halong inis sa mukha ng kanyang kausap. Kahit anong gawin kasi ni Minerva, halata sa kanya na peke ang mga sinasabi nito. Lalo na't minsan ay nakikita nilang sinasadya niya ang pagtapo ng juice sa dalaga. May isang lalaking sumundo sa kanya, baka boyfriend niya. Tugon nito at umalis na rin at bumalik sa kanyang upuan. Hindi naisip ni Minerva ang galit sa lalaki, bagkus ay natuwa pa ito. Wala siyang pakialam sa ngayon kung ito man ang lalaking kinaiinisan. Ang mga labi niya ay kusang ngumingiti. Sabay kuha ng ballpen at nag-isip ng paraan kung paano niya ulit pahihirapan si Arabella. Unang bumaba si Helena at nagtataka naman si Judy at ang ibang mga katulong. Ang mga mata nito ay pulang-pulat hindi matigil ang pangangatal. Judy, tulungan niyo kami. Iyak ni Helena at nanlaki naman ang mata nila nang makita si Arabella. Panay ang iyak nito habang hawak-hawak ang sariling tiyan. Lahat ng mga ito ay natakot sa kanilang nakita. Bigla kasi nilang naisip ang demonyo. Sigurado silang magagalit ito kapag nalaman ang nangyari sa kanyang anghel. Sa elevator na lang, saad ni Butler Ted habang nakasunod kay Connor na pawis. Masakit ng braso niya simula pa kanina. Ayaw kasing bitawan ni Arabella ang braso nito. Ang panloob niyang polo ay may bahid ng dugo. Ipinatong agad ni Connor ang asawa ng kanyang boss sa kama nila. Panay pa rin ang iyak nito at kanina pa binabanggit ang pangalan ni Gregor. Sa tuwing naririnig ito ni Connor, nangangatog na siya sa takot. Simula kasi nang bitbitin niya ang dalaga ay walang ginawa kung hindi tawagin ang pangalan ng asawa. Nagawang tabihan ni Helena ang kaibigan at inayos nito ang buhok na gulo-gulo. Tumawag na kayo ng doktor, sigaw ni Butler Ted habang ito ay taranta na rin at sobra na ang pag-aalala. Ngunit agad rin niyang pinigilan si Judy dahil sa pagpipigil ni Arabella. No, please, just Gregor. Hindi pa rin ito inaalis ang kamay sa tiyan. Sabay-sabay silang napalunok at tumingin naman si Helena at Connor kay Butler Ted. Ako nang bahala. Sabay umalis na ito ng kwarto habang pinagpapawisan. Pati tuloy si Connor ay natatakot na rin. Iniisip pa lang niya na palalayasin sila ng demonyo ay talagang nakakatakot na. Halos suntukin niya ang sariling ulo nang dahil sa hindi niya ito naprotektahan. Connor, what should we do? Tanong ni Helena habang nangangatal ang mga kamay nito. Ipinakita niyang hawak na cellphone kay Connor at ang text ni Gregor sa kanya. How's my wife? Basa ni Connor at umiling siya. I don't know, natatakot na rin ako. Sabay tingin kay Arabella. Hindi talaga ito matigil sa kakaiyak at hindi na nila alam ang dapat gawin. Ginawa lahat ni Helena at Connor ang dapat gawin para tumahan ito. Kaso, kahit na anong gawin nila ay wala namang talab. Pinatay ni Connor at Helena ang kanilang cellphone. Kinakabahan na sila agad na baka tumawag ang demonyo at hindi nila masagot. Tanging si Butler Ted lamang ang may lakas ng loob. 10 minuto atang nakatayo si Butler Ted at maging si Judy. Hinihintay nilang dumating si Argus at Simon. Maging siya hindi alam ang gagawin. Paniguradong pagagalitan tayo.
Takot na saad ni Judy at parang bingi naman si Butler Ted para hindi intindihin. Ayaw niyang pakinggan si Judy dahil pati siya ay natatakot na rin. Ngayon pa nga lang ay hindi na nila alam ang sasabihin sa demonyo. Panigurado kasing magwawala ito at lahat sila sa bahay ay madadamay. Kasunod nun ang pagdating ni Argus at Simon. Ang dalawang ito ay nagtatalo pa at nagagawang inisin ni Simon ang kapatid. Argus, bakit hindi mo na lang ako bigyan ng pera? Sabay lahad ng kamay nito. You have your own. Wala sa mood na saad ni Argus at hindi na nagsayang ng oras si Butler Ted. Second young master. Third young master. Tawag nito at napatingin naman sila agad. May problema ba? Tanong ni Argus at sumang-ayon naman si Simon. Hindi ko pa po alam ang buong nangyari pero kailangan yung pauwiin si Aldous young master. Paliwanag ni Butler Ted at kumunot naman ang noo ng dalawa. Naguguluhan kasi sila rito at bakit kailangan pauwiin ng kapatid. Nasa business trip siya, mukhang malabo. Sabay talikod ni Simon at nitigilan sila sa pagpunta sa elevator nang dahil sa kanilang narinig. Pero nadisgrasya si Lady Ara. Parang sumabog ang eardrums ng dalawa. Napalingon ito ng sabay at tumakbo palapit kay Butler Ted. Nadisgrasya? Nasaan siya ngayon? Tarantang saad ni Argus at hindi na nito alam kung saan lilingon. Nasa kwarto siya kasama ni Connor at Helena. Biglang tumakbo ang dalawa sa second floor ng kanilang bahay. Pagbukas ni Simon ng pinto, bumungad si Arabella na naiyak. We're dead. Parang patay na sabi ni Simon at dumilim ang mukha nito. Dahil sa sinabi ni Simon, pati ang dalawang bantay ni Arabella ay natakot. Boss Simon, tawagan niyo na po. May halong takot sa mga boses ni Connor. Mukha kasi masasaksihan niya ang galit ng demonyo. Nagtinginan naman ang dalawang magkapatid habang inaasahan na ni Butler Ted at Judy ang kanilang makikita. Ikaw nang tumawag, sabi ni Argus habang nakakunot ang kanyang noo. Ayoko nga, ikaw na lang ang tumawag. Takot na takot din si Simon sa kapatid. Napahawak sa sentido si Butler Ted at wala na silang choice. Mukhang siya talagang dapat tumawag sa kanilang amo. Palagi kasing ganitong dalawa at hindi nagkakasundo. Napabuntong hininga ito bago sumagot. Ako na po, wag na kayong magtalo. Awat nito at sinimulang tawagan si Frago. Wala siyang balak tawagan ang demonyo at dun mismo sabihin ang nangyari. Ramdam ni Frago ang pagod at antok. Simula pa kasi kahapon ay wala na siyang pahinga. Inayos kasi niyang mga schedule nito ngayon. Nagawa niyang umupo sa sofa at humiga. Wala namang mawawala kung matutulog ako saglit. Pabulong na sabi nito at nagawang ipikit ang mga mata. Pero sa hindi niya inaasahan, napamulat din ito agad. Wala na ata akong pahinga nito. Sabay buntong hininga. Kinuha ni Frago ang cellphone nang hindi tinitignan kung sinong tumawag. Basta ang alam niya ay wala sa sariling katinuan. Napapikit pa nga ito na sagutin ng tawag. Who's this? Sir Frago, nadisgrasya si Lady Ara. Napabalikwas si Frago at nawala ang antok niya. Parang nabingi ito sa kanyang narinig, kaya biglang umayos ng upo. Butler Ted, ano pong sabi niyo? Ulit ni Frago at tumayo na siya sa pagkakaupo. Sir Frago, nadisgrasya si Lady Ara. Pero nandito siya sa bahay at hinahanap si Aldous young master. Tulungan mo po kami. Narinig itong tunog ng sapatos ni Butler Ted. Parang may kuryente sa kanyang katawan at biglang natakot. Nakagat ni Frago ang sariling kuko habang nakatingin ito sa pintuan. Ngayon kasi ay nasa isa siyang kwarto habang hinihintay si Gregor na matapos ang kanyang meeting. Hindi alam ni Frago ang gagawin dahil wala pa atang 20 minutes simula na pumasok ito sa loob. Anong gagawin ko? Tanong niya sa sarili at panay ang ikot sa buong kwarto. Sinimulan niyang tunguhin ang kwarto ng kanyang boss. Kapag hindi niya ito sinabi ngayon ay talagang mahihirapan siya. Huminga ng malalim si Frago bago niya tuluyang binuksan ang pinto. Pagkahawak niya rito at pagbukas, nakaramdam siya ng kahihiyan pero sinawalang bahala. Pinagtitinginan siya ng mga ito at kasunod nun ang pagtingin ni Gregor. Wala sa mood ito at siguradong si Arabella ang iniisip. Boss, baka sa boses ni Frago ang pagiging malungkot habang si Gregor ay nakatulala lang dito at napapaisip. Sabay ulit ni Frago sa pangalan nito. Boss Gregor. Halos hampasin ni Gregor ang lamesa at nalaglag pang babasaging baso sa kanyang tabi. Nagulat naman ang lahat sa biglang inakto nito. Ang baso ay nabasag ng dahil sa paghampas nito.
Sumama ang aura nito at tumingin kay Frago. "Speak!" habang naglakad papunta sa labas ng kumpanya. "Boss, na-disgrace." Hindi na naituloy ni Frago ang sasabihin nang biglang suntukin ni Gregor ang pader. "Shit!" sigaw nito talos mabingi ang taong nakakarinig sa kanya ngayon. Nagawa nilang lumayo at hindi pansinin si Gregor. Kilalang kilala ito ng mga tao at natatakot na baka pati sila ay pagbuntunan ng galit. "Where is she?" Walang halong emosyon na saad nito at napalunok si Frago nang dahil sa takot. "Frago, where is she?" sigaw ni Gregor at nangangatal naman ang katawan ni Frago. Nasa hasyenda po," utal na sabi nito habang nakasunod kay Gregor. Napapikit si Gregor habang sinasalubong ng mga tauhan nito. Pinipilit niya maging kalmado at huwag gumawa ng iskandalo. Pero talagang hindi niya ito kayang gawin at lumalabas na ang sungay niya. Ang kanang kamay nito ay dumudugo ng dahil sa pagsuntok nito sa pader. Hindi man lang nakakaramdam ng sakit si Gregor at kung tutuusin ay kulang pa ito. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring hindi maganda sa kanyang anghel. Kinuyom ni Gregor ang kamay at halos tumunog ang kanyang mga ngipin sa inis. Nawawala ang isip niya na para bang gustong pumatay. "Frago," tawag ni Gregor sa pangalan ni Frago. Sa bawat pagtawag nito sa pangalan niya, talagang tumatayo ang balahibo niya. "Yes, boss." Sabay bukas ng pinto ng kotse. Nagmadali siyang magmaneho papunta sa private plane nito para madali silang makauwi sa Tomaro Hacienda. "Find the culprit." Kasunod doon ang pagpapatunog ng kanyang mga kamay sa bintana. "Huwag kayong mag-alala, ako na pong bahala." Sabay binilisan niya pagpapatakbo ng kotse. Ang katawan ni Gregor ay nangangatog sa galit. Gusto niyang sirain ang lahat ng kanyang nakikita. Sa tuwing nakikita niyang masayang mga tao sa paligid, talagang naiinis ito. Ayaw niyang pumayag na masaya ang mga ito at siya naman ay nagdudusa. Parang masisiraan ng bait si Gregor nang dahil sa kanyang narinig. Tila ba walang sino man ang kaya magpatahan sa demonyong nagwawala. Nagawang pumikit ni Gregor at mas lalo niya pang diniin ang kuko sa palad. Para bang hindi ito nasasaktan at walang emosyong pinapakita. Biglang bumaba si Gregor at hindi niya nahinintay si Frago na pagbuksan pa siya ng pinto. "Pakibilisan." Sabay akyat nila sa private plane ni Gregor. Habang si Frago naman ay panayang dasal sa likuran ni Gregor. Ayaw pa niyang mamatay ng maaga at gusto pa niyang pagsilbihan si Gregor. Iniisip nito mga pwedeng mangyari kapag nakauwi na sila sa hacienda. Kahit siya hindi rin nagdarasal, napanunok siya at ginawa ang ginagawa ni Arabella sa tuwing kumakain ito. "Lord, tulungan niyo po kami kahit ngayon lang. Ayaw ko pa pong mamatay." Dasal ni Frago at mahigpit niyang hinahawakan ng cellphone. Tuloy-tuloy kasi ang text ni Butler Ted sa kanya. Maging si Argos at Simon ay nagawa na siyang tawagan, ngunit hindi naman ito nasagot. Nandito lang kasi sa harapan si Gregor. Bakit nakapatay ang cellphone ni Connor at Helena? Napakalamig ng boses ni Gregor nang banggitin niya yon. Mukhang alam na ni Frago ang ibig sabihin ng kanyang boss. Baka po busy sila, nandun din po sila sa hacienda. Sabay lingon nito sa bintana at hindi magawang silipin ng demonyo. Ramdam ni Frago na pinatay ng dalawa ang cellphone dahil na rin siguro ayaw nilang sagutin ang tawag ni Gregor. Kung sakaling tatawag man ito sa kanila, tanging pagkamot ng ulo ang kanyang ginagawa at magdasal. Bigla siyang napatingin sa cellphone nang mabasa niya ang text ni Simon. "Frago, makakauwi ba kayo ngayon?" Natatakot na kamit ayaw niya magpatingin sa doktor. Mahinang basa nito at napahawak sa kanyang muka. Maging siya ay hindi magawang replyan si Simon. Wala na rin kasi siyang maiisip na paraan. Sigurado siyang hindi nila mapipigilan ang demonyo. "Wala na bang ibibilis to?" Sigaw ni Gregor at napahawak si Frago sa kanyang kinaupuan habang ang piloto ng eroplano ay biglang nangatal sa takot. Ngayon lang siya sinigawan ng demonyo at hindi man lang niya alam ang dahilan kung bakit ito naging ganito. Kahit kinakabahan ito na nag-focus sa kanyang ginagawa, huminga siya ng malalim at inalis ang takot sa katawan. Tumunog ang mga buto ni Gregor sa kamay nang dahil sa ginagawa nito. Duguan man ang kanyang kamay, wala siyang pakialam dito. Inalis niyang imahe ng asawa at hindi niya maisip na umiiyak ito. Pinilit niyang isipin na nakangiti pa rin ito kahit na hindi niya alam ang nangyari. Baka hindi niya mapigilan ang sarili at magwala sa galit, lalo na kapag nakita niyang umiiyak ang kanyang anghel sa sakit. Sinisigurado niyang papatayin niya ito ng higit pa sa triple at lahat ng pwedeng gawin ay kanyang gagawin.
Ilang oras ang lumipas at nagmadaling bumaba si Grigor at Frago sa private plane. Nagawa pang lumunok ni Frago bago siya tuluyang magmaneho sa Tomorrow Hacienda. I'll kill you if you can't make it on time. Napatingin agad ito sa kanyang relo at meron pa siyang 25 minutes bago mag-alas 8. Walang sinayang na oras si Frago at minadali niya ito. Si Grigor ay sanay na sa ganitong pagmamaneho at parang wala lang ito sa kanya. Samantalang si Frago ay mamamatay na ata sa kanyang ginagawa kahit nasanay na rin siya sa ganitong ginagawa. Pero mas lamang ang takot sa katawan. Ang mga sasakyan sa kalsada ay kusang tumatabi. Alam nilang kotse ito ni Grigor at halatang may emergency. Kung ang iba ay tumatabi kapag may ambulansya, sila naman ay tumatabi kapag nakita ang kotse ni Grigor Tomorrow. Tinodo na ni Frago ang pagmamaneho dahil konting tiis na lang at malapit na sila sa gate ng hacienda. Habang ang mga katulong ay gising na gising habang hinihintay ang galit na demonyo. Kumaway ang isa sa mga ito. Nakita na kasi niya ang mabilis na takbo ng kotse ni Grigor. Dali-dali nilang binuksan ang gate ng hacienda at maging ang gate ng main house. Parang kabayo ang kotse ni Grigor sa sobrang bilis. Sobrang itim ng aura nito na bumaba sa kotse at pumasok sa loob ng bahay. Dere-derecho lang si Grigor at Frago papunta sa kwarto nila ni Arabella. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Grigor dahil nakita niya nakabukas ang pinto ng kanilang kwarto. Pagpasok niya sa loob, tumambad sa kanya ang mga mukha nilang natatakot. Kasunod nun ang pagtingin niya sa kanyang anghel na si Arabella. Nagawang pumikit ni Grigor dahil itong pinakaayaw niyang makita. Get out! Sabay labas nilang lahat sa kwarto. Tanging siya at si Arabella lamang ang nandoon. Nangangatal ang mga kamay niya nang hawakan ng asawa. Hinawi nitong buhok at nakitang pulang-pula ang mga mata. Ara, who did this? Tell me. Wala sa sariling tanong ni Grigor at gusto niyang sirain lahat ng mga nakikita niyang bagay. Panaiyak lang naman ang naririnig nito sa asawa at nagawang tabihan. Ara, I'm mad right now. Hinawa nito ang buhok at inalis sa parte ng mukha. Grigor, tawag ni Arabella sa asawa at hanggang ngayon ay masakit pa rin ang tiyan niya. Walang pakialam si Grigor kung magalit sa kanyang asawa. Tinawag nito si Butler Ted para papuntahin ang private doctor nilang babae. Bilisan mo! Parang patay ang kausap ni Butler Ted at tanging pagtango lamang ang kanyang ginawa. Mabilis na nabasa ang suot na coat ni Grigor dahil sa pag-iyak nito habang ang mga ngipin niya ay hindi matigil sa kakatunog. Pati na rin ang mga kamao nito ay natuyo na ang dugo. Are you not going to tell me? Pinilit maging kalmado ni Grigor pero halos sabog na siya sa galit. Ayaw niya makita ni Arabella kung paano siya magwala sa galit. Hindi kasi ako nag-iingat. Nadulas ako sa banyo. Paliwanag niya habang umiiyak at tinalikan niya ito sa noo. Nang malaman ni Grigor ang nangyari sa asawa, akala niya napahamak ito ng dahil sa mga kaaway niya. Buti na lang at hindi pala yun ang reason kung bakit siya naging ganito. Nag-alala ko, Ara. Please, natatakot ako. Sabay hawak nito sa kamay ni Arabella. Gusto niyang buhatin ang asawa at patahanin, kaso hindi niya magawa. Kasunod nun ang pagdating ni Soraya Mujer, ang private doctor nilang babae. Hinihingal ito at gulat na makita ang isang babae sa kama ni Grigor. Eldest niyang master? Tawag niya tinihingal maigi habang bitbit ang kanyang bag. Check her. Sa takot nito, agad niyang nilapitan si Arabella para suriin. Kinakabahan pa siyang hawakan ng dalaga dahil baka magalit ang demonyo. Nagulat siya at namangha nang makita niya ang mukha ni Arabella. Kahit na namumulang mata nito sa pag-iyak, talaga namang napakaganda nito at mukhang anghel. Kumunot bigla ang noo ni Soraya. Kahit na hindi naman ganun kalala ang pag-iyak ni Arabella. Pero ibang klase ang paghinga nito, tila ba parang buntis ang dalaga. Lumunok si Soraya at nilabas nitong ilang gamit para suriin ang dalaga. Kinakabahan pa nga si Soraya nang hawakan niya ang pulsuhan ni Arabella. Let me see. What is it? Is there something wrong? May bahid ng pag-alala sa mga boses ni Grigor. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa kumot. Napangiti naman si Soraya at masaya ito sa magiging balita niya. She's pregnant? Parang sumabog ang tenga ni Grigor sa sinabi nito, habang si Arabella naman ay gulat na gulat sa kanyang narinig. Narinig ko po ang nangyari sa kanya. May impact ang pagkakadulas ni Lady Ara. Pero safe naman ang baby at need niyang uminom ng vitamins. Ang galit na demonyo nito ay biglang nawala. Plano pa naman niya sirain ang lahat ng kanyang makita kapag tulog ng asawa.
Pero dahil sa magandang balita nito sa kanya, nawala ang galit sa kanyang katawan at napalitan ng saya. Don't tell this to anyone. You may now go. Naintindihan ni Soraya ang ibig sabihin ni Grigor. Tumayo ito tagad nagpaalam sa kanyang boss. Tulala lang si Grigor at hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Hindi siya makapaniwalang buntis na agad ang kanyang asawa. I'm pregnant? Hindi makapaniwalang saad ni Arabella at nakalimutan na ni Grigor ang galit sa katawan. Bigla niyang hinalikan si Arabella at ngumiti. Wife, thank you. Patuloy lang sa paghalik ni Grigor sa pisngi nito at nawala naman ang iniindang sakit ni Arabella. Bumalik ng sigla ni Arabella kasunod ng pangiti nilang dalawa. You need to rest. Sabay halik ni Grigor sa asawa at nagawang lumabas ng pinto. Nagulat naman si Argus at Simon. Ang mga tenga nito'y nakadikit sa pinto. Pinipilit kasi nilang marinig kung anong nangyayari sa loob. Kaso, kahit na anong gawin nila ay wala silang marinig na kahit na ano. Bumungad sa kanila ang mukha ni Grigor. Wala pa rin naman itong pinagbago. Pero labis ang pagtataka ng mga ito dahil walang itim na aura sa paligid nito. Habang si Connor at Helena naman ay pinagpapawisan ng malamig. Kinakabahan kasi sila sa kanilang boss at hindi pa nila alam kung anong lagay ni Arabella. All of you, follow me. Kabadong sumunod ang lahat kay Grigor. Ang mga ito'y nangangatal habang naglalakad. Papunta sila sa office room ni Grigor sa first floor ng kanilang bahay. Bumungad sa kanilang napakalinis na kwarto at kulay itim at puti lamang ang iyong makikita. Nagawang pumikit ni Grigor bago tuluyang hinarap ang mga ito. Alam ni Grigor na natatakot ng mga ito nang dahil sa kanyang kinikilos. Pero wala silang magagawa dahil ganito ang demonyo. Naglakad si Grigor patungo sa kanyang swivel chair at tumupo. Helena, tawag ni Grigor sa pangalan nito at nalaki ang mata ni Helena. Hindi ito alam ang sasabihin kaya halos mapahawak siya sa damit ni Connor. Boss, saad ni Helena habang ang isa niyang kamay ay nangangatal sa takot. Sumingkit ang mga mata ni Grigor sa kanyang nakita. Para hindi matakot ang mga ito sa kanya, bigla siyang tumalikod. Tell me what happened, sabi ni Grigor at nagawang tumingin ni Helena sa kanya. Sabihin mo na. Habang hinihila ni Connor ang uniform nitong suot, huminga ng malalim si Helena bago tuluyan nagsalita. Sinamahan ko po siya sa cubicle. Hindi ko naman po alam na nadulas na siya sa loob, kaya agad ko pong tinawagan si Connor para tulungan ako. Lakas loob na sabi ni Helena at napatayo agad ng diretso si Connor. Connor Goblin, ikaw bang nagdala sa kanya sa kwarto? Walang emosyon tanong ni Grigor at kahit nakatalikod si Grigor, panay naman ang tango ni Connor bago sumagot. Oo po, boss. Nautal niya saad at bumalik si Grigor sa kanyang pagkakaupo. Tinignan nito si Butler Ted at Judy na nakatungo. Butler Ted and Judy. Kinuha niya ang papel na nilapag ni Soraya sa kama nila kanina. Ang mga ito'y vitamins ni Arabella at mga dapat niyang inumin sa araw-araw. Boss, sabay pang dalawa nang tawagin sila ni Grigor. Habang si Argus at Simon ay panayang panalangin. Kinakabahan na sila dahil hindi man lang sinasabi sa kanila ni Talia ang lagay ng anghel. Ara's pregnant. I need you to take care of her. Sabay-sabay na laki ang mga mata nila. Ang ulong kanina pa nakatungo ay biglang napatungahay. Walang masabi ang dalawang inatasan ni Grigor at tanging pagtango lang. Of course, hindi makapaniwala si Butler Ted sa kanyang narinig. Hindi ka papasok hanggat maging okay si Ara. Utos ni Grigor kay Helena at nawala ng takot nito na kanina niya pa nararamdaman. Gusto niyang umiyak dahil masaya siya para sa dalawa. Yes, boss. Napakasaya ni Helena at lahat sila'y natutuwa sa balita ni Grigor. Argus and Simon. Tawag niya sa dalawang kapatid at nagulat si Grigor sa ginawa ng dalawa. Tumakbo ito papunta sa kanya, kasunod ng sunod-sunod na tanong. Kahit ano pa yan, gagawin ko. Masayang sabi ni Argus at nakikipagtulakan kay Simon. Magtiwala ka sa akin, brother. Akong bahala. Sabay tulak kay Argus dahil naiipit na siya. Hinawakan ni Grigor ang kanyang sentido dahil nabibingin na siya sa dalawa. Hanggang ngayon kasi ay palagi pa rin itong nagtatalo pagdating sa kanya. Samantalang ang apat na nakatayo at pinapanood sila ay hindi maiwasang matawa. Nakikita nila kung paano kulitin ng dalawa ang iniidolong kapatid. Ako nasabi pasigaw na saad ni Argus. Ako nga hindi ba? Hindi pa patalong saad ni Simon at agad itong inawat ni Grigor. Kayong dalawa ang poprotekta kay Ara. Hindi nyo kailangan magtalo. Napakamot naman sa ulo ang dalawa at kunwaring ayaw nila. Tumayo si Grigor at tumingin sa kanilang anim. Ayoko makakarating ito sa iba.
maging kay mom and dad. Bakas ang pagtataka sa kanila. Hindi alam kung bakit ayaw nitong banggitin sa dalawang magulang. Para kay Grigor, hindi pa siya handang sabihin sa dalawang about dito. Kahit na alam niya na lubos na matutuwa ang kanyang mga magulang. Umiisip pa ng tiyempo si Grigor bago sabihin ng totoo. Ultimo kasal nila ilan lamang ang may alam. Kahit si Simon na kapatid niya ay hindi alam na kasal na sila. You may now go. Pero may iwan ka Simon at Connor. Umalis na mga ito at lumapit naman ang dalawa kung nasaan si Grigor. Inilabas ni Simon ang hawak niyang brown envelope. Naglalaman ito ng mga pictures at mga kasagutan na gusto nilang malaman. Binuksan ni Grigor ang envelope at mas lalong sumakit ang ulo niya. Dumiretso kasi agad ang mata nito sa napakapamilyar na pangalan. Homer Londa. That bastard. Basa ni Grigor at talagang sumasakit ang ulo niya. Hindi tuloy mawala ang takot niya sa katawan nang dahil sa nakita niya. Sigurado siya na kailangan niyang ingatan ang kanyang anghel. Inilabas niya ang mga litrato na galing kay Keeper Lou. Halos lahat ng pinatay ni Homer ay mga magagaling na tauhan ni Keeper. Tanda lahat ni Grigor ang mga mukha nito dahil ang mga ito ay kasama palagi sa representative ng kanilang gang. Pinilit niyang maging kalmado. Tulad kanina, ayaw niya munang ipakita ang demonyong galit na galit, lalo na't ayaw niya sirain ang kasiyahan niya ngayon. I found out na si Homer Londa ang may gawa nito. Paliwanag ni Simon at naiintindihan na rin ito ni Connor. Bago kasi nila ito banggitin kay Connor ay napag-usapan na nila. May halong takot sa kanila dahil hindi magiging madali ang misyon nila kay Arabella. Lalo na ang kanilang babantayan ay anghel ng demonyo at meron na rin itong laman sa loob ng kanyang tiyan. Alam niya nang dapat niyang gawin, sabi ni Grigor habang nakatingin sa mga litrato at lumabas ng dalawa at naiwan siyang mag-isa. Nahihirapan siya dahil masyadong halo-halo ang kanyang emosyon. Masaya siya dahil buntis ang asawa niya. Tutal, ito naman talagang hiling niya. Bukod sa maikasal sila, pero may halong galit sa kanyang katawan. Hindi niya nagawang protektahan ang asawa. Buti na lang talaga at meron siyang naasahang tao. Inilagay ni Grigor ang ulo sa kanyang desk. Hindi tuloy siya makapag-isip ng tama at dumadagdag pa ang karibal nito. Homer Londa. Banggit niya sa pangalan nito at halos yun lamang ang tumatakbo sa kanyang isipan. Pinatunog ni Grigor ang mga daliri sa lamesa para gumawa ng ingay sa tahimik na kwarto. Patuloy lang yung binabanggit ang pangalan nito. Homer. Sabay kuha ng ballpen. Noon pa man gusto na niyang patayin si Homer, lalo na't hangad niyang kanyang trono. Pero dahil ang isang Grigor Tomaro ay masyadong malakas, hindi ito kaya ni Homer. Kakailanganin pa niya ng maraming tauhan na magagaling para mapatay ang Mafia King. Ano ngayon ang pinaplano mo? Tanong ni Grigor sa kanyang isipan. Gusto niya pasukin ang isipan ni Homer. Natatakot siya na maulit-ulit ang nangyari sa kanyang asawa, kahit na hindi naman ito ang dahilan ng kanyang disgrasya. Sinabulutan niya ang kanyang sarili at hindi makapag-focus. Iniisip niyang paano na siya papasok sa trabaho kung kaligtasan ni Arabella ang kanyang iniisip. Huminga ng malalim si Grigor bago tuluyan tumayo. Naglakad siya papunta sa sala at nakita nito si Frago na naghihintay sa kanya. Sabay lapit ni Frago. Boss, may halong pag-alala sa mga boses nito. She's pregnant, sabi ni Grigor at nalaki naman ang mata ni Frago. Hindi niya akalain ni Frago na sobrang bilis ng mga pangyayari. Parang kailan ang ikasal ng dalawa at ngayon naman ay magkaka-baby na. Masaya si Frago para sa kanyang amo at kahit 3 taon lang ang agwat nila ni Grigor. Ginagalang niya ito talagang humahanga sa angking galing ni Grigor. Pero dahil kilala ni Frago ang kanyang amo, simula pagkabata, alam niya hindi masaya ang mukha nito at may halong pagtataka. Hindi ba dapat masaya siya? Tanong ni Frago sa kanyang isipan habang nakaupo sila sa sofa. Boss, if you don't mind, bakit parang hindi kayo masaya sa sinabi niyo? Lakas loob na tanong ni Frago. Kanina pa rin napapaisip si Grigor na makita niyang kay naiinis ang pangalan. Pero wala siyang magagawa kung hindi protektahan ng taong mahal niya sa buhay. Si Homer Londa ang pumatay sa mga tauhan ni Keeper. Bumilis ang tibok ng puso ni Frago sa sinabi ni Grigor. Hindi man banggitin itong pagiging malungkot ng kanyang amo, pero alam niya na agad ang dahilan. Maging siya tuloy ay kinakabahan. Nilaro ni Frago ang sariling mga daliri at kinakabahan sa mga pwedeng mangyari. Ang tanging nasa isip niya ay si Arabella. Baka itong pupunteriyahin nito nang sa ganun ay mapabagsak niya ang demonyo. Boss, anong plano niyo? Tanong ni Frago at nakita naman niya ang walang emosyong mukha ni Grigor. I don't know. Tanging si Ara lang ang iniisip ko tang magiging anak namin. Napangiti naman si Frago sa sinabi nito.
Kahit na problemado siya, ang kanyang anghel pa rin ang iniisip niya. Don't worry boss, tutulungan ko kayo. Pilit ng ngiti ni Frago, tumayo na si Gregor papunta sa kwarto nila. Umiling naman si Frago habang pinagmamasdan ng kanyang boss. Maging siya ay nasanay na dito sa tuwing tutulungan niya ito, wala naman lang maririnig na salamat. Kahit na ganun si Gregor sa kanya, alam niyang hindi pa rin sila nito pinababayaan. Lahat ng ginagawa nila sa demonyo ay may kapalit at sobra pa yun sa kanilang hinihiling. Binuksan ni Gregor ang pinto at pumasok sa loob. Inalis niyang gumugulo sa isipan at tanging ang asawa lang nito ang kanyang inisip. Dahan-dahan siyang umupo sa kama at hinawakan nito ang tiyan ng asawa. Tingin ni Gregor ay siya na ang pinakamasayang tao sa mundo. Wife, tawag nito sa mahimbing na natutulog na asawa. Nagawa niyang tabihan ito at halikan sa noo. Para sa kanya, wala na siyang mahihiling pa. Ano kayang mangyayari ngayong buntis na si Arabella? Paanong pag-aalaga kayang gagawin sa kanya ni Gregor? Masigurado lang ang kaligtasan niya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.